Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu kung saan ay nag-umpisa na pong umangat yung kanyang market price. At kasabay po nito ay ang mga malalaking investor ay nag-uumpisa naman po silang mag-hodl or mag-hold ng kanilang Shiba Inu token. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Shiba Inu has finally cleared off its deficit as whale investors buying and hodling the token have sent the price to new daily highs. Kaya ayan, dahil po sa mga whales, yan, mga malalaking investors na bumibili ng maraming mga or nag-accumulate ng maraming amount ng Shiba Inu token para i-hodl ito or i-hold ay ayan, nagdulot po ito sa pag-angat ng market price ni Shiba Inu at nakamit po niya na nagkaroon po siya ng panibagong daily highs. Ayan, despite the intense volatility, SHIB exhibits its growth trends over the past months have been relatively unimpressive compared to its top rivals. This bearish outlook, however, seems to be clearing off with a 2.26% growth it has printed in the past 24 hours to peg its price at 40 digits 1072 at the time of writing. Kaya yan. Hindi po talaga naging maganda ang performance ni Shiba Inu ay nitong mga nakalipas na buwan. Ayan, unimpressive po talaga siya. Lalong-lalo na kung ikukumpara po natin ito sa kanyang mga nangungunang mga kakompetensya. Kaya ayan, ngunit mukhang nitong nakalipas na oras ay nakapagtala po ito ng 2.26% na paglago at mukhang ito na ang nagbibigay ng sinyalis na baka ito na yung umpisa na makabawi naman itong si Shiba Inu. Kaya yan, SHIB's market capitalization is also up by more than 2% to $6.3 billion while its trading volume is up by 2.58% to $190.4 million. Kaya yan, umangat na rin yung kanyang market cap at saka trading volume. Observe SHIB whale activity. December was a very pivotal month for Shiba Inu whales with documented evidence of massive accumulation underway. As reported earlier by the Crypto Basic, a smart money Shiba Inu whale withdrew 2.28 trillion SHIB from Binance to an unknown wallet. Yan, na-content po natin yan. Nagwi-withdraw na po yung mga malalaking investors, yung mga whales mula sa mga exchanges katulad ni Binance papunta po sa kanilang mga unknown wallet. Yan, at base po sa mga analysts ay mukhang i-hold po nila ito. Ilo-long term hold po nila ito, kaya po sila bumibili kay Binance at inilalabas nila ito sa kanilang papunta sa kanilang wallet para i-long term hold ang mga ito. This movement is arguably bullish for the protocol based on the thesis that withdrawal from exchanges is likely for safekeeping and helps reduce the total tokens in circulation. Kaya yan, ayon po rito ay yung pagwi-withdraw daw po ng mga tokens sa mga exchanges para i-long term hold ito ay nagdudulot po ito ng pagbawas sa total tokens, tokens na nasa sirkulasyon. Kaya yan, dahil dito ay bullish po yung impact nito. Nagkakaroon po ito ng bullish impact sa market price nito. Ayan, Tron founder Justin Sun also joined the whales that have withdrawn Shiba Inu from Binance in recent times with over 577
billion removed from trading platform. The circulating supply of the token is further reduced, placing the asset in a vintage position to soar. Kaya ayan, na-content na rin po natin ito si Ginoong Justin Sun. Isa na rin po siya sa mga nag-withdraw ng malaking amount ng Shiba Inu tokens mula dito kay Binance papunta sa kanyang wallet. This 577 billion SHIB withdrawal was promptly accompanied by another 237 billion withdrawal from the same trading platform days ago. Yan, sinundan po ng isa na ring whale ng nag-withdraw dito kay Binance. At ito naman ay nasa 237 billion na SHIB tokens yung kanyang inilabas. While this withdrawal lends an interesting theory to note, Shiba Inu whales have also been moving an enormous amount of the token as the digital asset defends the psychological important level at 40 digits 1. Shiba Inu supply burn. One of the key assumptions underpinning this ongoing whale transfer is their links to SHIB burn in a bid to reduce the circulating supply. The Shiba Inu team is doing a lot to ensure burning is automatic, with the proposed burn portal set to become active by 2024. With the supply crunch, the token can finally achieve its core price targets in the mid to long term. Kaya yan naman po ang pagdating dito sa pagsusunog or burn yan, ng Shiba Inu sa supply ng Shiba Inu. Ayan, nakaranas na po ng ilang pagsusunog itong si Shiba Inu ngayong buwan ng December. At ayon po sa Shiba Inu team ay sinusuguro po nila na ang pagsusunog na ito ay magiging automatic na. Yung meron kasi yung mga previous na pagsusunog po nila ay manual burn po yan, yung kanilang ginawa, isinagawang pagsusunog. Pero inaayos po nila yung automatic na burning nito. Kaya yan, sabi po nila ay magiging active na raw ito or mai-implement na raw po ito sa pagsapit ng taong 2024. Kaya yan, inaasahan po natin yan. Mas maganda po kasi yung pag-automatic. Ayan, mas magiging parang yung impact nito ay parang tuloy-tuloy. Yan. Ay, mas mararamdaman natin kasi kung pag yung manual ay may delay yan at mukhang yan nakaka-affect, yung hindi po natin talaga gaanong maramdaman yung impact ng Shibarium. Kaya mas maganda po talaga kung pag-automatic. Yan, para diyan po diyan po talaga natin mararamdaman yung kanyang improvement. Yan. Kaya yan po ulit yung pinakabalita naman po natin dito ay yan, umaangat na po yung market price ni Shiba Inu, kung saan ay ayon po rito ay dulot po yan ng mga malalaking whales or mga investors na nag-a-accumulate. Sila po yung bumibili ng naparaming amount ng Shiba Inu tokens ngayon para kanila itong i-hold. Yan, i-hold or long-term hold po nila ito. Maaring ito ay isa pong paghahanda sa paparating na bull market. Yan, sa taong ito, 2024. Dito sa nalalapit na taong 2024. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.